Dahil may mga nagsuggest nga sa akin na lagyan ko nga daw ng cladding paper yung kabilang side para nga daw maging balance ay eto't lalagyan ko na nga po. Anyway, sa totoo lang talaga ay hindi talaga siya balance dahil dapat nga ay meron pa nga yan sa kabila. Kaso naubusan nga lang ako ng wallpaper nung nakaraan nga nagtakid ako. Kaya naman sa totoo lang ay nakakatuwa talaga magbasa nga din ng mga comments dahil kahit papaano ay nakakatulong din naman talaga yung iba. Ito yung isa kong video na continuation nga ng pagtatakid ko ng cladding paper at umabot nga siya ng 24k views. Kaya naman ipinagpatuloy ko na nga yung pagtatakid ng wallpaper dito nga sa kabilang side para maging balance na siya. Sinasamantala ko nga lang yung oras nga na yan dahil tulog nga yung batang maligalig dahil sigurado ako nga iguguluhin nun kapag nga iyon ay nagising. Gandang-ganda talaga ako sa quality nga nitong wallpaper na ito at sa design. Sa malayuan nga ay hindi mo talaga siya mapagkakamalang papel lang. At ari na nga ni Ho at nagising na nga ho yung batang maligalig at eto nga umakyat na nga din at ako ay inaayang at mahiga daw kami ulit. Bagong gising kasi siya mga marsis ng oras nga na yan kaya naman nilambing-lamig ko na nga muna para kahit papaano ay gumanda ang mood. Nang medyo gumanda-ganda na nga yung kanyang mood ay eto't ipinagpatuloy ko na nga rin yung pagtatakid nga ng wallpaper. At medyo nahirapan nga ako sa pagtatakid ng wallpaper dito kahit na nga yun ay diretso dahil kapag ina-adjust ko nga sa kabilang side ay meron namang kawang sa kabilang side. At hindi ko nga malaman kung alin baga ang may problema kung yung pader ba o yung wallpaper o ako lang. At syempre dahil basic na nga lang yung pagtatakid nga ng wallpaper kaya naman nagawan ko nga ng paraan. O ay maubos na ang yaman, wag lang ang yabang. Kapag sa malayuan talaga mga marsis ay hindi mo talaga siya akalain na papel lang. Kapag ganitong side nga yung mga paglalagyan ng wallpaper ay medyo matrabaho at talaga namang matatagalan. Lalo na nga kapag may mga ganitong bintana o kaya ay may mga switch na kailangan mo ulit ikat. At dahil hindi pa rin nga ako nakontento ay nilagyan ko na nga rin itong kabilang side na ito. Wala na rin kasi ako maisip nga na design na pwedeng ilagay dyan kaya naman ito na nga lang yung naisipan kong ilagay. Ito talaga ang kagandahan mga marsis kapag finish na finish nga ang inyong pader kapag maglalagay kayo ng wallpaper. Hindi na nga ako gumagamit ng basahan dyan mga marsis para ilapat nga lang yung wallpaper sa pader kamay ko nga lang ay okay na. At hindi ko nga naintindihan yung aking sarili kung bakit nga ba pinutol ko pa pwede naman palang idiretso ko na lang. Diyos ko day. Gusto ko talaga pinahihirapan yung aking sarili. Feeling expert yarn. So ayun na nga kasi nga po mga marsis ay meron kasi dyang wire nga ng PLDT. Anyway, kanya-kanyang diskarte na nga lang yan. Malalaki na kayo. At dahil maliit nga yung sukat ng pader na yan, eto't gugupitin ko nga yung gilid para sumakto na nga siya dyan. Sa pagsusukat at paggugupit lang talaga tayo nagtatagal. Dahil may nakaharang nga na wire ng PLDT dito ay tinanggal ko na nga muna yung tornilyo para maitakid ko nga ng maayos itong wallpaper. Sa pagtatakid nga ng wallpaper mga marsis ay kailangan ay maingat ka lalong-lalo na kapag meron kang madadaanan ng mga switch o yung mga ganitong saksakan. Kaya naman ginagamitan ko talaga siya ng cutter para hindi nga ako mahirapan ikat. After ko nga mailapat yung wallpaper mga marsis eto't ibabalik ko na nga rin yung tornilyo nung mga wire. At buti na nga lang din at nakikisama nga itong batang maligalig na ito at hindi nga ako ginugulo at siya ay busy-busy na nga lang sa paglalaro. Kung napanood din nyo yung nakaraang video ko mga marsis na pinag-iisipan ko nga kung lalagyan ko ng wallpaper ito, ay eto nga po't lalagyan ko na nga din. Syempre, ito pa ding cladding wallpaper nga ang ilalagay ko, iibahin ko pa ba? Sa totoo lang, sa pagsusukat-sukat nga ng mga ganito ay talaga naman nakakangalay sa leeg. Mas mapapadali pa nga sana ang aking pagsusukat kung gagamitan ko nga sana yan ng medida. Kaso ay inaabot na nga ako ng katamaran sa paghahanap, kaya naman eto't for the mano-mano na nga lang ako sa pagsusukat. Tansya-tansya, ganun. Sadya talaga mga marsis na nakahiligan ko na nga rin magtatakid nga ng wallpaper. Bukod nga sa nag-e-enjoy ka na ay napapaganda mo pa nga yung iyong bahay. Sa bang oras nga niyan mga marsis medyo nakakaramdam nga ako ng gutom. Dahil kung minsan nga hindi na nga ako kumakain ng lunch at ang kain ko na nga ay merienda ay kasama na ang hapunan. Kaya naman marami na nga ang nakakapansin at nakakapagsabi nga sa akin na ako daw ay pumayat na. Charis. Sa totoo lang napapansin ko na nga rin talaga yung sa katawan ko dahil eto nga short na suot ko maluag na nga sa akin. Kahit nga yung iba ko nga mga damit napapansin ko nga na dati nga hindi ko pa rin nga masuot ngayon kasya na ulit sa akin. Anyway, eto at kung nakikita nyo nga yung pader namin talaga namang maiba na nga yung itsura. At eto nga lang talagang babaang napakarumi at napakarami nga sulat gawa nga ni batang maligalig. Kapag gamay mo na talaga ang pagtatakid nga ng wallpaper napaka-easy na nga lang sa iyo. Kaya kahit ikaw nga lang mag-isa ang magtakid kayang-kaya mo na. Diretso ko na nga din pala hanggang baba nga itong wallpaper dahil hindi nga yan matatakpan ng upuan. Hindi ko pa ngayon natatapos mga marsis pero talaga namang kitang-kita ko na nga na napakaganda nga ng naging resulta dahil kahit papaano natabunan yung mga sulat-sulat. Dahil meron pa nga natitirang kaunting wallpaper kaya naman sinagad-sagad ko na nga rin ang pagdidikit dito nga din sa kabilang side. Mukha nga yata mapupuno ng wallpaper itong bahay namin. Eto na nga lang pala yung natira nga sa wallpaper at sana nga umabot hanggang ibaba. Pero sa tansya ko nga mukhang hindi aabot pero syempre gagawa natin yan ng paraan. Dahil maliit nga lang yung sukat nga niyan sa kabilang pader
pader na yan, syempre gugupitin ko nga din yan sa may gilid. Medyo napamali pa nga ako ng gupit dahil itong wallpaper nga na kinakabit ko ay dapat ay hanggang kantuhan nga lang yung pinto. Kaso nga nangyari ay lumampas nga yung pagkakagupit ko, kaya naman gagawa na nga lang natin ulit ang paraan. Kaya naman kinat ko na nga lang dyan sa may bandang gilid at sinundan ko na nga lang yung line para kahit papaano ay hindi nga siya halata. Anyway, bandang alas 12 na nga pala itong aking pagvo-voice over at bigla naman nga bumuhos yung malakas na ulan. Kaya naman patigil-tigil nga ako sa pagvo-voice over dahil hinihintay ko nga na huminto yung ulan. Kaso ay kada hinto naman ay mga ilang minuto lang ay uulan na naman, kaya naman ako mapapatigil na nga lang ulit sa pagvo-voice over. Eto talaga yung oras mga Marcies na napakatahimik talaga ng paligid. Yung wala ka nga maririnig ng mga tilaok ng manok at mga kahol ng aso sa paligid mo habang ikaw ay nagvo-voice over. At ang isa pang dahilan kung bakit ganitong oras nga ako nagvo-voice over dahil kapag umaga mga Marcies ay napakaraming ang gawa. Dahil ang oras mga Marcies ng pag-upload ko ay mga bandang 7 AM na. Kasi sa mga oras na yun mga Marcies ay ako'y busy nga sa pag-iintindi sa aking mga estudyante. Kaya naman ini-edit ko na nga din siya sa gabi. At pagkatapos ko nga siyang i-edit ay i-upload ko na nga din kaagad. Pero i-schedule ko siya mga Marcies kinabukasan. Lalagyan ko nga lang yun ng oras ng 7 AM. Kaya kahit busy nga ako sa mga oras nga na yun ay automatic na nga lang siya mag-upload. At mabalik na nga po kita dito nga sa aking video. Ito nga natapos ko na nga rin pong itakid nga yung cladding wallpaper dito nga sa mga gusto kong takiran. O diba't napakaganda. May meron pa nga pala akong mga itatakid nga dyan. Pero syempre next vlog na nga lang po yun. At ayun na nga, kung makikita nyo nga yung aking pinto ay may tuklap na nga ng wallpaper. Pero napakadali lang naman yung takpan ulit. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless po.